What are the rights and privileges of senior citizen under Republic Act 9994? Does senior citizen ID card expire? What are the penalties if the establishment or person did not honor or accept the senior citizen card who is asking for a discount? Magandang araw po mga kapatid, mga kabagis, mga subscribers ng YouTube. Welcome to my vlog and to our episode, Alamin ang Karapatan Mo, Issues and Commentaries. Our topic is all about Republic Acts, different Republic Acts regarding the senior citizen and the centenarian laws. The Centenarian Act of 2016 or the Republic Act 1086-8 was signed into law on January or June 23, 2016, entitles all Filipinos who reach 100 years old and above, whether living in the Philippines or abroad, a letter of felicitation from the President and a centenarian gift worth 100,000 pesos. This law was authored by Senator Bong Revilla Jr., itong artista. Through this expanded Centenarian Act, senior citizens aged 80, 85, 90, and 95, whether residing in the Philippines or abroad, will receive 10,000 pesos cash incentives every age milestone or every 5 years, and will still receive 100,000 pesos upon reaching the age of 100 years old. Kaya, mga subscribers, mga lulo at lula, bawal muna ang mamatay kapag malapit ka ng mag 80 years old para makamit mo ang 10,000 incentives. At lalong bawal mamatay kapag 99 years old na kayo. Dahil malapit na kayo makatanggap ng 100,000 pesos cash incentive again. Ipuspon nyo muna hanggang matanggap nyo ang nasabing 100,000 pesos as centenarian gift, mga lulo at lula. Pakinggan natin ang personal vlog interview ko sa kapitbahay kong centenarian. Hello Nanay Piling, kumusta po kayo? Kumusta po kayo, Nanay Piling, Lala Piling? Kumusta man ang ni Nanay? Oh. Nanay, anya ti marik-rik na yun tapta na salunat kayo malaeng. Yan sir, tawag matiririk na yun na ka napigsame. Nakaawat kayo madlang iti 100,000 nga regalo ti gobyerno. Naragsak kayo kadi nga nakaawat. Ay na sir, dapat natin ti gatag-tigatas na. Kadamamun na. Malaksig di GJ manang anya tinangigastuan nyo iti naawat yu ti gobyerno nga 100,000 nga cash gift kani Nanay Lelang Piling. Ada pangalalan niya sir, ti gagatag mi ti gatas na kadamamun na, pampers na. Yung mga viewers natin, si Nanay Lola Piling ay 102 years old na po noong January. Kaya centenarian citizen ng aming bayan. Sa ngayon po, anong mga karamdaman ang na iniindak ni Lelang Piling? Awan sir, may pagpagaan. Maliban doon sa okay pa yung paningin niya? Wala makakita sir. Ayan. Salamat.
What is the elderly law in the Philippines? This is Republic Act 7432 or the Senior Citizens Act of 1991. An act to maximize the contribution of senior citizens to nation building, grant benefits and special privileges, and for other purposes. This provides for the granting of 20% discount. May we watch my interview to the elderly focal person for senior citizens of Bigan City under the City Social Welfare and Development Office. Mr. Jerwin Alarca, sir, why senior citizens law or RA 7432 is important? Napakahalaga po yung law natin para sa mga senior citizen para at least po may bigay po natin sa kanila yung mga kaukulang benepisyo para po sa kanila, yung mga hindi masyadong natutugunan ng mga pangangailangan ng ating mga senior citizens. At least po yung law po natin sa mga senior citizens siyang magbibigay po ng kaukulang karapatan para sa kanila po. Aside from motivating our old parents to contribute to nation building, the law encourages their families and the communities they live with to reaffirm the valued Filipino tradition of caring for the senior citizens. Pero bato-bato sa langit, ang matamaan sana ay huwag magsara ng radyo at telebisyon. Huwag mag-unsubscribe, huwag mag-unlike, kundi mag-subscribe kayo sa vlog ko, Charlie Pinto. Maraming mga elderly parents ang iniiwan ng kanilang mga anak dahil sa kagustuhang mag-abroad to earn for a greener pasture na tinatawag nila. Na kung minsan, nag-iisa ang magulang na matanda sa bahay, nag-iisang nabubuhay doon. Walang tumitingin at nag-aaruga sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak o mga anak. Na kung minsan, 10, 15 taon, 20 taon, na hindi sila nagkikita ng kanilang mga anak dahil nasa abroad nga sila. Maaaring nasa Saudi, sa United States, sa Hong Kong, sa France, sa Italy, sa Spain, sa Greece, etc. Meron akong mga kakilalang mga ganon. Katulad ng nung namatay ang nanay namin, meron din akong kapatid sa abroad. Ilang taon din silang hindi nagkita. Subalit, sa ilang taon na yan nung magbakasyon, isa ng malamig na bangkay ang aming ina, ang kanyang nakita sa kabaon. Kaya, kayo at tayong mga anak, kung kayo ay mayroon pang mga magulang, mga matatanda ng tatay at nanay, pasyalan nyo sila, magbakasyon kayo ng madalas, para makita at makapiling nyo, may padama ninyo, ang inyong pagmamahal at pag-aaruga sa kanila. Dahil aanhin mo pa ang pag-iyak kung kabaon na ng nanay o tatay mo ang mapatakan ng luha mo. Kung isa na siyang malamig na bangkay. Kaya habang may buhay pa sila, ipadama natin ang pagmamahal ng anak sa magulang. Sumbatan natin, suklian natin ang kanilang mga pag-aaruga nila sa atin nung tayo bata pa. In the Expanded Senior Citizens Act of 2010 or the Republic Act 9994, at least 50% discount shall be granted on the consumption of electricity, water, telephone by the Senior Citizens Center or the Residential Care Group or yung tinatawag nating Home for the Aged
that are governed and run by the government corporation. What are the rights and privileges of senior citizen under the Republic Act 1994 or the Expanded Senior Citizens Act? Ayan, marami pong mga benepisyo at karapatan ng ating mga senior citizens po under RA 9994 po. Di bale, nakakaroon po tayo, doon po nakapaloob ang kanilang mga discounts po sa mga senior citizens, lalo na sa mga establishments, restaurants, transportation po, 20% discount, pati din po sa mga gamot po na nabibili sa ating mga butika. Nabanggit mo itong sa gamot, if ever yung family member ng senior citizen ay gamitin niya pang niyang para sa kanya namang personal pero ginamit niya yung ID ng senior citizen, pwede bang makabili ito sa butika o sa parmasya? Hindi po sir, kasi sa mga butika po, hinahanap po nila yung kanilang mga senior citizen ID, doctor's prescription po, yung mga reseta po galing sa mga doktor na nakapangalan po sa mga senior citizens natin. At syempre po, kailangan din po yung identification card ng ating mga senior citizens. Nabanggit mo yung senior citizen ID. Do senior citizen ID expire? Hindi po sir, lifetime po sa kanila yun sir. How about kung medyo may sira na, punit na, paano? Pwede po silang magpa-replace po, pumunta lang po sila sa mga malapit na opisina po ng DSWD po sa kanilang lugar po. Is there a pension for senior citizen in the Philippines or stipend? Yes po, meron po tayong tinatawag na social pension program para po sa ating mga senior citizens na indigent po, living alone, at saka wala pong natatanggap na gaanong suporta po sa kanila, nagaling po sa kanilang mga pamilya po. How much? Dati po, sir, 500 pesos po per month ang binibigay po ng national government natin. Pero ngayong taon po, ginawang 1,000 pesos na po para mas madami yung kanilang mabili para sa kanilang sarili, lalo na sa kanilang mga gamot po. Kunyari, ako ay senior citizen at hindi naman sa mahirap ang buhay ko pero nasa katamtaman lang, do I avail this stipend or benefit? Pwede po kayo mag-apply sir, pero i-assess po kayo ng ating mga kasamahan sa DSWD. Meron pong nagaganap po na assessment and validation po. At doon po tinitingnan kung kwalipikado po ang isang senior citizen na makatanggap po or mapasali po sa programa po ng social pension program. Magandang araw po, Tatay Berto. Meron ng national law na nagbibigay ng 10,000 pesos cash incentive o regalo para sa inyo mga may edad ng 80, 85, 90 at 95. Anong masasabi niyo tungkol dito? Ito ba'y kapakipaginabang para sa inyo? Makakapanayam natin ang isang senior citizen na 95 years old na sa darating na September. Tatay, lolo ang tawag nila sa iba. Ano ang reaction mo? Ano ang pakiramdam mo kung may bibigay na ng gobyerno ang 10,000 pesos cash incentive para sa inyo may edad na 80, 85, 90 and 95? Ano ang anya timarik nam to kadejay tatay? Para maintenance sa na sir. Maragsakan ka din o makaawat kan to? Napalpalalo na rin. Hindi itatibiyar na. No, maawat mo dejay nga kandidat 10,000 pesos. Pangiservya man niya ti pangigastom. Igatang ko ti maintenance. Bigyan na ti agas. Ano pa? Para pang biyag mo maintenance, igatang ti... Sa ngayon po, anya ti maririk na iti bagyo na salunat kayo pa matlaeng. Ay, doon siya, doon. Manong klase di tumari nga agas. Ada high blood para, hindi maklase ka. Nagtapat hindi Okay, salamat po, salamat. Another law for the senior citizen is the Republic Act 11916. This is also known as the
Social Pension for Indigent Seniors Act of 2022. The Regional Social Pension Unit or the RSPU confirmed a monthly stipend increase for seniors from 500 pesos to 1,000 pesos in order to augment the daily subsistence and medical needs. Dahil halos lahat na ng ating mga old parents ay nagdaranas na ng mga iba't ibang uri ng sakit katulad ng high blood, diabetes, arthritis, tuberculosis o TB, etc. Kung ang senior citizen ay mahinang-mahina na, who is responsible to receive the stipend or the benefits? Sa ngayon po, tinatanggap po ng ahensya po ng DSWD yung mga authorized representatives po. Meron pong form na galing po sa kanila na finifill upan po ng ating mga senior citizens, beneficiaries, para po dalhin po doon po sa lugar kung saan po venue po ng ating payout po. Salamat. Again, senior citizen ID cards are valid for life. On May 3, 2023, a resolution was passed to respectfully remind all punong barangays or the barangay captains and the Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA that the senior citizen ID cards are for life and replacement should only be done in case of severe damage or loss. Kung sobra-sobra na sa pagkakasira, ma-replace. Pero marami ng news sa radyo at telebisyon na napepeke pala ang senior citizens ID card na ito at ginagamit ng makawatan sa panluloko, lalo na sa pagbili ng gamot. The discount for eligible holders of senior citizen ID cards are mandatory. Ulitin ko po, sa mga merong business establishment, sa mga butika, sa pagsakay sa aeroplano, sa bus, mandatory po ang 20% discount sa mga senior citizen na merong eligible valid ID. What are the penalties if the establishment or person did not honor or accept the senior citizen card who is asking for a discount? Under Section 7 of the Republic Act 1994, any person who refuses to honor these senior citizen discount privileges may be penalized by imprisonment of not less than 2 years but not more than 6 years or a fine of not more than 100,000 pesos only. Oo nga naman, napakaganda ang batas na mga ito. Maraming mga nagreklamo naman ng mga senior citizen sapagkat mayroon daw ilang mga establishmento ang hindi inuunor ang kanilang valid ID. Hindi nagbibigyan ng diskwentong 25% or 20%. Meron bang namulta? Yan ang tanong. Meron bang nabilanggo na o naparusahan sa mga walang respetong ito sa ating mga old parents? Ayon sa aking bubuit, walang nang api kung walang nagpapaapi. Bawal ang nga. Salamat po. Agyos sa unay tagngina, agyamanak. Bye-bye!